Ngayon si Sister Dipa. Hello, Sister Dipa. So, meron din daw siyang i-share. So, you can open your mic then. Um, Parang more of realizations ng kung paano yung love ni God sa atin. Kasi nag, parang ever since I was a child, parang simula bata, parang laging sinasabi, ay mag-pray, gumawa ng mabuti. Parang I thought in order for God to love me, parang I needed to obey. Parang lagi akong o-obey sa Kanya. So, wala naman akong pakialam sa ibang tao, pero parang akala ko in order for God to love me, parang lagi dapat ako mag-focus na ang dapat lagi akong gagawa ng mabuti, ganyan. Tapos parang pag nag-sin ka, parang sobrang tingin mo sa sarili mo, ay, hindi na ako love ni Lord. Parang hindi niya na ako tatanggapin, gano'n. And then somehow, parang later on, na-realize ko, parang pagka ganun kasi, pag nagre-rely ka sa sarili mong kakayahan na parang needed kong gumawa ng mabuti, darating sa point na parang mapapagod ka. Bakit parang ikaw na lang lagi yung, parang ikaw na lang lagi yung, parang nag-a-abide. Kunwari sa family, parang sasabihin mo, intindihin mo na lang, kasi ganito na talaga yung ugali niyan. Parang ikaw na yung umintindi. Parang ganon. Parang, parang feeling ko dapat ganon. Pero, na-realize ko later on, kasi, syempre, talagang magkakasala tayo, na si Lord pala, hindi, hindi niya naman kinakailangan na al, lag, alam niya na lahat tayo magkakasala at magkakasala. Parang somehow, i-accept ka niya despite ng mga fallenness na nagagawa mo sa buhay mo. And parang instead na mag-rely ka sa sarili mo, kung gusto mo mag-abide sa kanya, parang mag-focus ka lang sa kanya and sa love niya sa'yo. Then somehow magugulat ka na lang na parang yung fruits of the spirit, pag sa kanya-kanya ka-focus, parang later on, biglang hindi na, yung ginagawa mo na siya, not just to abide, kasi nagiging desire mo na siya. So, ayun. So, parang somehow, na-realize ko na um, hindi natin needed maging perfect kay Lord. We just need to be us. Basta, nakikita niya naman yung heart natin. Kung, kung na parang pag nagkakasala tayo, kung naiintindihan niyo yun eh. Ewan ko, pag nagkakasala ako, after kaagad, pag kakita ko kaagad sa Bible, biglang, alam mo yun, pinapatawad ka na niya. Parang somehow, mafe-feel mo talaga yung love niya sa'yo. Ayun. So, yung love ni God sa atin, sobrang grace, and hindi natin siya, yung love niya, hindi natin needed to earn. So, mas mafe-feel natin yung joy, yung mercy, yung intimacy ng love ni God sa atin once mag-focus tayo sa Kanya. Ayun. Yun. Ewan ko kung may napulot ba kayo. Ayun. Thank you. Thanks, Sister Dipa. Ang ganda nun, no? Ah, nalimutan ko yung word per word pero hindi natin kailangang i-earn yung love ni God. May nabanggit kang phrase na ang ganda yun, na word mo siya na ayos. Pero ayun yung naiintindihan ko. Hindi natin kailangan i-earn yung love ni God. He loves us first nga, di ba? Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti. Di natin kailangan na gawin to, ganyan. Tapos kapag nagkakasala nga tayo, we just need to confess our sins at papatawarin niya tayo. Thanks Sister Deepa. Tama ba? Sister Deepa. Ayan. Meron pa ditong, ayun, si Brother Alvin. Brother Alvin. So yung sinagutan niya yung number one, me yun sa older brother, which is, yun parang hindi na feel yung presence natin lagi. Oh, nagigilt ka bakit siya, ikaw mas matanda. I was stubborn din that time. Since time moved fast, I understand din why that feeling and yung trials ay yung nararanasan. But at the end, he was always with us po. Dun nga din sa Soldier Bar, parang di nga rin siya nakikita, no? Pero ang ganda nung sinabi niya sa part na dito, but at the end, he was always with us. Nakakalimutan natin kung kanina ba tayo belong or kung ano ba yung meron tayo. Kasi nagiging bitter din tayo sa iba. Yeah, so thanks, Brother Alvin. So si
Sister Ana rin. Perfect timing po sana yung studies po ngayon and tamang-tama na na-invite po ako, first time ko po ito. Uy, hello, welcome, first timer. And thank you, it's a reminder for me not to leave the ministry. Thank you po. Yan, very good 'no. So patuloy lang tayo dun. Thanks Sister Ana. So meron pa pong gustong mag-share? Puwede po mag-share si brother nga ba? Brother Reimer, Reimer? Yes po. Hello, good Ayan, evening. good evening po. Siguro I'll answer question number one na lang. Who do you relate to in this story? The younger son, the older brother, or the father? Actually, um, sa dami, like, over the past years, nakarelate ako sa lahat. Sa younger son, the older brother, and the father. Pero siguro sa season ko ngayon sa life, I guess I'll say na mas nakaka-relate ako sa older brother. In the sense na um, parang similar naman sa iba na or similar sa older brother na naging mabait, and like I'll say na lang na mabait, or parang I've been doing or I've been abiding what God wants o yung mga laws niya, or kung ano man yung gusto, yung right thing to do, ginagawa ko naman yun. Pero parang even though ginagawa ko yun, yung mga na-experience ko is more on parang hardships sa life, tapos trials and tribulations, ganun. So, because of that, somehow, naka-question ko yung situation ko in life. Parang somehow nabibitter yung heart ko. Kasi bakit ganun? I'm doing what's good naman, pero bakit parang ang dami kong trials in life, and parang natetest talaga yung character and yung faith ko, and nako-compare ko siya with other people who are doing, let's say, not so good things, pero they seem to be more blessed in life compared sa akin, parang ganun. But at the same time, parang same din sa older brother. Nag-stay pa rin ako, like, stay faithful, and even sa mga hardships in life, parang nire-remind ko lang na um, it will all pay off in the end. Kahit gaano man kahirap yung buhay, like what I'm facing right now, parang I'm nire-remind ko na lang self ko na this is all sa love ni God. Parang ganun. So right now, I actually cannot say or cannot, um, parang wala pa akong reflection on sa mga hardships ko. Pero yun lang muna yung, um, paano ba to? Yun lang muna yung reminder ko sa life ko ngayon, sa mga obstacles na nafe-face ko, na it will all pay off in the end through God's love. Ganun. So, yun lang. So, thanks brother Reimer. So ang ganda rin nung sinabi mo na it will pay off in the end. Itong part na 'to minsan nakikita siya as, nalito ko yung term pero parang masyadong naging optimistic daw. Pero sa totoo lang hindi yun 'no. We recognize the problems, hindi natin yung problems, recognize the problems na natatanggap natin, na hinaharap natin. Kaya tayo naka-focus sa love ni God 'no, kaya tayo naka-focus dun sa, kung ano man yung plano niya para sa atin. So thank you for being vulnerable. May naalala ko isang Bible verse na I think sa James na ang sabi ay, "Consider it pure joy when you face trials and temptations." Kasi ay nagpatunay na tunay yung faith mo 'no. So, hindi ko man alam kung ano yung full situation mo pero, this is a good testimony na tunay yung faith mo. And ang ganda nga na kahit nga may mga kinakaharap kang mga problems, nasabi mo pa rin na this will na magwo-workout pa rin through God's love. And natutuwa ako na hindi natitinag yung pananampalataya mo. So thank you Brother Reimer. I hope tama yung pagkakasabi ko sa name, Reimer. Ayan. So, si
iPhone, ah, ano po ba ayun sagot na pala ni Trish, Parable of the Prodigal Son sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Yan, type ko dito. Ayan. So ayan. Next na si Brad, 'to, "Don't follow after the wicked ones or be jealous of their wealth. Don't think for a moment they're better off than you. They and their short-lived success will soon shrivel up and quickly fade away like grass clippings in the hot sun. Keep trusting in the Lord and do what is right in His eyes. Fix your heart to the promises of God and you will dwell in the land, feasting on His faithfulness." Oh, ang ganda rin ito. Ah, may nabanggit din kasi si Brother Reimer na parang bakit yung iba, parang hindi naman sila gano'n. Tama ba? Na hindi sila gano'n katama pero bakit parang mas blessed pa sila or bakit sila yung better off 'no? So, tingin ko ito yung verse na response ni Brother Zendon, ayan. So, meron pa pong gustong mag-share and gusto pa pong, puwedeng sa chats din or open mic po ulit, or should we proceed na po sa ating conclusions? Going once? Is it good to proceed na po, Little Shepherds? Okay. So, thank you sa lahat na nag-share. Maraming salamat na ako'y na-bless din sa mga, life niyo, sa mga testimonies din ninyo. So ayan, to summarize lang din yung ating, ating parable, naway madala natin itong, 2 lessons na ito. God is full of love and He wants us to come back to Him. He will accept us with open arms. Hindi natin kailangan maging perfect nga, hindi natin kailangan na i-earn yung forgiveness sa yung kanyang love. Happy si God when we come as we are. And no one is far too gone ano, maging happy rin tayo kapag pag may bumabalik rin kay God. Huwag tayong magiging bitter, ayan. So ayan yung pagtatapos ng ating, Bible study tonight. So I encourage ulit everyone na, iko-close natin ito through, a closing prayer. So tayo po ay magpe-pray. So let's pray. Panginoong Diyos na banal, we thank you po muli sa, Bible study po namin. We thank you po Panginoon sa lahat po ng mga nag-share, sa lahat nga po ng mga naging vulnerable, sa lahat nga rin po ng mga, sinabi nilang blessings po na nagawa niyo po sa kanila. And I thank you rin po Panginoon at, nakapag-aral po muli kami ng inyo pong salita. And I pray Panginoon Diyos na sa gabing ito na patuloy niyo po kaming gabayan at naway baunin po namin yung mga lesson na ito. At sa mga may mga kinakaharap nga po sa buhay ngayon, I pray po for them Lord na patuloy niyo po silang bigyan ng lakas at naway patuloy niyo po ipaalala sa kanila kung gaano nga po yung makapangyarihan na maaaring we have big problems but, you have a stronger power po sa kanila. So, sa pagtatapos po namin I pray po na nawa po ay patuloy niyo po kaming gabayan at nawa po ay patuloy po lumago ang pananampalataya po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. So, ayan, ating closing prayer. So, see you next week ulit sa ating, ah So next week ay hindi siya Bible study ano, na-inform ako na tayo ay magkakaroon ng Thanksgiving night. So it's correct ba, Little Chef? Thanksgiving nights, hindi muna siya Bible study. Ito ay, parang sharing time din ano. Like hindi na ito kailangan maging extravagant sa pagse-share, kailangan lang ay, may parating lang natin sa isa't isa kung gaano naging kabuti si God sa atin, kung papaano niya tayo na-bless. Ayan, nawa ay maka-attend tayong lahat. Yun, every last Saturday of the month daw ay Thanksgiving night. So remembering God's faithfulness. So thank you, Little Shepherds Don. And so that concludes our Bible study. So thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. God bless, God bless. Type ko, God bless.